ngayon si Zaldico na according to Toby Chanko dapat pinapatawag. Na according to Magalong involved din sa mga proyekto, and according to Toby Chanko himself na ito daw ang naglagay ng mga insertions na magtataka ka dahil sila lang yung nagmamanipulate ng insertions na yun. Kaya since siya ang naglagay ng mga insertions, gusto nilang matawag dyan para magkaalaman na, kasi doon sa mga insertions parang doon nagkaroon ng budget yung mga ghost projects. So pinapatawag. Di ba? Ngayon, si Inday Sara nagsalita rin pala tungkol dito. 2 tao lang daw ang may control ng budget. So kahit ano pang gawin mo, pag ayaw nung 2 tao, which is si Romualdez at saka ito, pag ayaw daw nila, wala yung budget mo. So sila din ang nagdi-decide kung ilang porsyento yung kakaltasin, ilan yung idadagdag, ilan yung ibabawas. Sila din ang nagdi-decide. Ganong kalakas ito. So ngayon iniimbita ng tao na pagpaliwanagin ito, kasi doon sa listahan na binigay ni Pangulo, binabanatan natin yung mga diskaya dahil nandoon sa listahan. Nasa listahan din yung kumpanya nito, di umano. Nasabi niya, wala na daw siya, nag-divest na daw siya. Pero according dun sa documentary ng Rappler, konektado pa rin sa kanya. So ang yabang-yabang nito, nung nakaraan, pinagsasabihan si Inday, na-corrupt daw si Inday, pero putya, ngayon, nagtatago. Na umattend daw si Inday sa hearing sa Kongreso, pero ngayon nagtatago. At ito nakakatawa. Merong lookout bulletin yung may lookout bulletin yung mga kontraktor. Bawal sila lumabas, pero ito nakalabas. Bakit? Alam mo, masama ang loob ko Masama ang loob ko dahil nung kami pinapatawag sa Kongreso, ayaw din namin magpunta Ayaw namin magpunta. Pero pag hindi kami nagpunta, iko-contempt kami. Kaya napilitan kami magsipagpunta. Noong nagpunta nga kami doon, nakuha nila yung mga addresses namin, mga contact information namin. Biglang naglabasan yung mga subpoena sa amin. Meron kaming LOA mula sa BIR at kung ano-ano pang panghaharas. Yung nanay ko sa bahay namin, lagi na lang daw merong nakamotor na taga DOJ ako, receive doon, mga ganun. Ganun ang ginagawa sa amin. Tapos ngayon, taong bayan mismo ang nagre-request dito na imbitahan sa Kongreso, binablock ng mga taga-Kongreso. Binablock ni Garin, ayaw ni Beke, yung may Beke na congressman, ayaw ni Abante. Hindi ba? Samantalang, sabi nga ni Ungab, ito ang pinaka-corrupt na budget, hindi dinideny netong mga ito. So dito mo talaga malalaman na mukhang nilegalize na nila yung kung ano man yung mga ginawa nilang magic. So ngayon, ang pinakamasaklap mga bossing, natakasan na tayo. Sinibak kasi to na appropriations, ipinalit si Kimbo. Sinibak ito meron daw health conditions. Health conditions, pero panay ang salita naman na against kay Inday Sara. Ngayon, siya na yung nasa hot seat. Binisto na sila ng mga bagyo at pag-uulan. Nakita na rin bagsakan yung mga proyekto nito. Proyekto na siya yung nag-isip. Nagbagsakan pa sa kanyang probinsya. Diyos ko po, yung mga flood control projects nagsisipag-gibaan. Nasaan ngayon si Sir? Nasa pasyal. Hindi, may sakit daw. Biglang-bigla naman, Biglang-bigla naman nagpunta ng abroad. Ba't ba nagpunta ng abroad? Pakinggan natin to. Amerika na raw ngayon si Ako Bicol Party List Representative Zaldico para magpa-check up. Sa gitna yan ng aligasyong siya ang isa sa mga nasa likod ng mga singit sa pondo noong 2025. Singit sa pondo, di ba? Sabi ko sa inyo. Meron yung mga blankong item sa bicameral na pinirmahan ng presidente. So, kailangan nila malaman kung nasan yung mga yun. Insertions, saan nilagay yung mga pera. Kasi amounting to 14 billion yata yun. So, kailangan itanong sa kanya, total, ikaw naman ang nagsingit-singit nun. Saan mo mga pinagsisingit yun? Yun ang hinahanap sa kanya kasi pinag-usapan dito, corruption Nasa frontline na balitang yan, si Marian Enriquez. Nasaan si Ako Bicol Party List Representative Zaldico?
Mula nang magbukas ang 20th Congress, ni minsan hindi pa siya tumapak sa plenaryo. Mula July 28 hanggang August 27. July to August 27, isang buwan na. Hindi tumapak sa Kongreso. Tingnan ninyo. Si Arnie Tevez, meron siyang, nagpunta siya ng Amerika, nagpaalam siya, inapprove. Nagfa-file siya ng leave, inapprove. Tapos, nag-e-extend siya ng leave, ayaw na. Kailangan na daw niyang bumalik. Kasi bawal daw yung masyadong absinero. Meron siyang reason, ha? Kasi nga, delikado buhay ko dyan. Kaya hindi ako pwedeng umuwi. Pero, pinauuwi pa rin siya. Ano nangyari after? Dahil dun sa kanyang hindi pagtalima, dahil bawal nga doon yung absinero, tinanggal siya. So siya tinanggal, ito si Zaldico, hindi pa tinatanggal. Walang hiya. Ito palang Ako Bicol. Ang lakas pala talaga nitong Ako Bicol kasi dalawa pa rin yung kanilang yung kanilang representative. Kasi yung malaki yung pisngi, ano bang nun? Bicol Saro yun, di ba? Hindi pala Ako Bicol, Bicol Saro yata yun eh. Pero taga Bicol din. Pero dalawa ang seat na nakuha ng Ako Bicol. Lakas sige, diretso. So siya, immune siya sa pag-absent, unlimited. Pero si Tevez, tinanggal nila bilang congressman dahil matagal na siyang hindi nagpapakita sa Kongreso. Actually, before siya tinanggal, sinuspindi muna siya, parang 2 weeks yata. Di ba? Pero ito, kahit isang beses di pa tumungtong, congressman pa rin siya ngayon. Sunod-sunod ang mga pag-absent niya. Yung iba, walang abiso. Isang beses lang daw nagpaalam. Ang madalas niyang dahilan ay nasa distrito o nasa committee meeting siya. Kinumpirma ni House Spokesperson Attorney Princess Abante na nasa Amerika si Ko para raw sa medical treatment. Medical treatment? Ano kaya sakit nito? Kasi usually, magaling naman mga hospital dito Magaling naman yung St. Luke's, magaling naman yung Medical City. Magaling naman yung Makati Med. Marami mga magagandang hospital dito na state of the art din naman. Punta ka ng hospital ng Maynila, kompleto ron. Ano sakit niya para siya ay magpagamot sa Amerika? Tingnan natin. Sa pagkakaalam ko... Pagkakaalam mo? Walang hiya ka? Anong klase kang spokesperson? Wala kang alam? Sa pagkakaalam mo lang, dapat alam mo. Ikaw nga yung spokesperson Mas matagal ka pa yata mag-makeup kesa alamin kung ano nangyayari dyan He's currently out of the country. I understand he is nasa United States siya for medical treatment with appropriate travel documents. Pero kampante naman ang kapartido ni Ko na si Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr. Tingnan natin anong sakit baka naman sobrang lala. Tingnan natin. Kasi may na-mention sa akin na parang 90/60 ang baba daw ng blood pressure. Anak ng tinapay. Mababa lang pala blood pressure. Punta sa lahat naman ng masasarapang kinakain, ikaw mababa ang blood pressure Ganyan yata talaga pag vampira Pag vampira, laging puyat usually, bumababa ang blood pressure mo pag lagi kang puyat, diba? Low blood ka. Pero lintik ang baba ng BP Bakit? Tsaka ganito, kayang gamutin to sa Pilipinas, ba't kailangan pa mag-abroad? Ang gagaling ng mga doktor dito kinukuha nga yung mga doktor dito sa ibang bansa dahil sa uhusay Pero yung mga ganitong sakit, naknanto ko, kahit over the counter ng mga gamot, makakakuha ka di ba? Pero ito, wow, sosyal. Sa Amerika pa magpapagamot dahil pera So, may ikakandak. May kakandak na extensive check-up. Gano'ng ka-extensive yan? Hindi ba kayang gawin dito yung mga check-up na yan? Di ba? Sabagay, karapatan naman niya yan. Binigyan siya ng travel authority ng Speaker of the House. Siyempre, magkaibigan yan. Hindi ba? So, baka naman, deserve naman yan. Expensive check-up. Pero habang nagpapa-check up si Kos sa abroad, namumuro naman ang pangalan niya sa usapin ng budget insertions. Sa huling pagdinig ng House Infra Committee nitong Martes, itinuturo ni Navotas Representative Toby Chanco na nagsingit umano si dating House Appropriation. Again, sino nagtuturo? DDS ba? Hindi, di ba? Marcos Alay. Yung nagtuturo sa kanya. Sabi ko, ako binabalita ko lang kasi nasa balita naman. Magdemanda na naman kayo. Demanda pa naman ang demanda yan.
O, hilig-hilig gumawa ng magic tapos demanda ng demanda pag nasisita. Kayo masyadong pikon. Wag na kayo kasi mag-politiko. Mag-business na lang kayo. O, mag-business na lang kayo. Ang hirap naman kasi kayo na nga yung politiko, kayo pa yung businessman eh. Oh, sabi ni Toby Chanko, si Toby Chanko, BBM yun. Alyado ni BBM yun. Bakit kaya niya binibisto itong bata ni Romualdez? Bakit kaya? O ano kaya? Nag-aaway na ba si Bongbong tsaka si Romualdez sa tingin nyo? Meron na ba silang conflict? Kasi para ganituhin ni Toby Chanko itong si Saldico. Ibig sabihin meron talagang mga nilulutong malulupit to o meron nagka-double crossan dito siguro, baka hindi patas yung hatian. O pwede rin ako nag-speculate lang kasi magtataka kayo, magkakaalyado tapos nagrarambulan. Hindi ba? Magkakaalyado tapos naghaharangan. Ano nangyari? Chairman Zaldico ng higit 13 billion pesos sa pondo ng bersyon. 13 billion, no? Oy, Saldico, mahiya ka. 125 million kay Inday Sara. Kung makapagsalita ka kay Inday Sara, parang sobrang laki ng ninakaw sa Pilipinas, naipaliwanag naman niya sa COA yun. Samantalang ikaw, 13 billion, hindi mo masagot. O, ikaw ba talaga ang gumawa? O inutos lang sa'yo? O, naku po, delikado ka, Zaldico. Delikado ka dito kasi, sabi ko sa inyo si BBM, traidor yan. Sobrang traidor yan. Unang-unang tinraidor niya, si Pastor Apollo Kibuloy na ang laki ng naitulong sa kanya nung kampanya. O, sunod na tinraidor niya, si Inday Sara. Sumunod na tinraidor nila, si Pangulong Duterte. O, sino pa yung tinrider nila? Si General Torre, tinrider nila. Ang daming pinagpapagawa, tapos tinanggal nila. Walang sabi-sabi. Ginawang aso na tinapon na lang sa isang tabi.